Halos 3 oras na pong isinasagawa ang translasyon o ang ritual ng pagbabalik sa poong itim na Nazareno sa Quiapo Church. Mag-aalas 7:30 po yan nagsimula mula sa Quirino Grandstand sa Luneta. Sa ngayon po ay makikita nyo yung patuloy na alon ng mga tao na kasabay nga po ng pag-usad naman ng andas ng poong Nazareno. At gaya po ng inaasahan, talagang dumagsa ang ating mga kababayan doon. Kaya talagang napakabagal ng pag-usad ng andas. At yan, makikita nyo ho, syempre kanya-kanyang bato ng mga panyo. At yan nga po ay kuha sa malapit sa Manila City Hall. At ang mga tao po na yan, yung mga deboto ng poong Nazareno, ay kanya-kanyang diskarte, ika nga, para makalapit sa poon. Magandang umaga, ako po si Sandra Aguinaldo, ito ang News TV Live. Pagkatapos sa Padre Burgos ay kakaliwa na sa Taft Avenue ang prosesyon na inaasahang dadaluhan ng 11 milyong deboto. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Emil? Magandang umaga, Sandra. Tayo ay nakaposisyon pa rin dito sa harapan ng Bonifacio Shrine. Ito'y nasa pagitan, Sandra, ng Manila City Hall at nitong Universidad de Manila. Nang pumosisyon tayo kaninang umaga dito, Sandra, ay patuloy yung pagkapal ng bilang ng mga tao, lalo na yung mga deboto. At sa mga oras na ito, yung iba sa mga namamanata ay bumitiw sa pagkakasalang doon sa andas at pansamantalang na mahinga. Dito sa ilalim ng mga puno, Sandra, ito'y nasa likuran nitong Bonifacio Shrine. Sinasamantala nila yung ilang minuto para makabili ng merienda at makabili ng tubig dito sa likod ng Bonifacio Shrine at makapagpahinga. Doon sa ating pakikipag-usap sa kanila, Sandra, ay maya-maya lamang kung sakaling dumaan na yung imahe ng mahal na poong itim na Nazareno, sila ay muling sasalang doon sa lubig, doon sa andas. At karamihan sa kanila, Sandra, doon sa kanilang mga kwento, ay kagabi pa lamang ay dumating na dito sa Quirino Grandstand. Ang sitwasyon, Sandra, dito sa Bonifacio Shrine ay punong-puno pa rin ng mga deboto at mga tao. Sa gilid, doon mismo sa harapan ng rebulto nitong shrine ay nakaparada yung iba't ibang fire trucks at ambulansya mula dito sa Philippine Red Cross at doon sa mga volunteer groups mula sa Filipino-Chinese community. Sa mga oras na ito sa batay, sa ating monitoring, ay nasa area na ng National Museum yung andas, yung imahe mismo ng mahal na poong itim na Nazareno. Sandra, noong isang taon nung tayo ay inatasan din na mag-cover at pumosisyon dito sa area ng Bonifacio Shrine ay bago mag-alas 2 ng hapon dumaan yung imahe ng mahal na poong itim na Nazareno. Sa pakikipagdialogo natin ngayon sa mga kagawad ng Manila Police District, hindi pa rin nila matiyak at hindi nila maestima kung anong oras daraan ngayong araw yung imahe ng mahal na poong itim na Nazareno, lalo't ayon doon sa monitoring natin mula dito sa mga opisyal at mga personnel na humahawak ng translasyon ay hindi umuusad sa mga sandaling ito yung imahe ng mahal na poong itim na Nazareno. Yung ulo ng prosesyon ay nasa area na ng Quinta Market. Ito yung pinangungunahan ng mobile ng Metropolitan Manila Development Authority. Kasunod nito, Sandra, ay dumaan na rin yung iba't ibang replika ng mahal na poong itim na Nazareno. Pero sa ating monitoring, hindi gumagalaw yung ulo ng prosesyon ngayon dyan sa area ng Quinta Market. At para bang inaantabayanan pa yung unti-unti ring pag-usad ng andas at bago tuloy ang kumilos ng dire-diretso yung prosesyon. Sa mga oras na ito, wala pang naitatala ang Manila Police District, particular dito sa area ko, Sandra, dito sa harapan ng Bonifacio Shrine ng mga untoward incident. Particular na yung pickpocket, yung mga kaso ng mga theft, yun ay clear pa yung kanilang record. Wala pang naitatalang ganong klaseng mga kaso hanggang sa mga oras na ito. Sandra. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo, Emil Sumangil.